This video is going to be another stock chart analysis video, and here are the 10 stocks na i-review ko for today. So kung meron kayong mga stocks na gustong mapag-usapan pero wala dito sa video na to, you can just comment down below and i-review ko yan sa mga succeeding stock chart analysis videos. Or you can check yung mga recent videos ko sa stock chart analysis kasi baka andun yung mga stocks na gusto nyo sanang mapag-usapan. So, punta na muna tayo sa PSEI. So, if you've watched yung recent video ko kahapon regarding sa midday market update, I covered the PSEI there ng very short lang. So, I'll just expand a little bit sa sinabi ko dun. So, for PSEI, mas naniniwala ako na ang magiging galaw niya na is inside this consolidation. Itong maliit na box na to, no? Inside the bigger box. So, pwede na natin tanggalin itong downward channel niya. So, ang matitira na lang na support niya is the bottom part of this range. So, around 6237 yan. Tapos, yung several days na nating nami-mention at napapag-usapan na double bottom support niya, no? So, kung magkaroon man ng negative sentiment this coming long weekend, kasi last trading day na bukas eh. And after that, walang trading ng Sabado, ng Linggo, at ng Lunes. Since holiday din sa Monday. And there are possible news na lumabas na maka-affect sa market natin by Tuesday. Since Saturday, walang trading pero last trading day yan sa US markets. Since lamang tayo ng isang araw. Tapos medyo mainit-init ngayon, no? Yung regarding sa Konektadong Pinoy Bill na within this week malalaman kung na-approve ba yun, no? Or mabivito. So, syempre, affected dyan yung mga stocks na related sa telecommunications, of course, such as Tel, Glow, and Converge, which are part of the PSEI, diba? So, syempre, kung magkaroon ng malakas na selling dyan sa Tuesday or even tomorrow, then it could drag down the PSEI, of course. So, kailangan natin abangan itong levels na to around 6223 area. Also, kung magre-revisit talaga yung PSEI dito sa lower levels niya, tapos magsistay siya dyan ng matagal, we could also see another pattern na nagpo-form para dito sa PSEI, no? Previously, naging downward channel siya. Tapos ngayon, merong smaller consolidation. So, kung magtatagal pa to sa ilalim at hindi magbe-breakdown yan, then you can see here na it's a possibility na nagkikreate siya ng descending triangle, no? So, that means very important nga talaga na makalabas yung PSEI sa range niya na to. Because if it forms the descending triangle tapos magkakaroon ng breakdown, then if we're going to follow yung kanyang possible drop, we're just going to look at the peak of the triangle tapos yung low niya. And then ipa-plot natin dun sa possible breakdown, no? So assume natin na magtagal siya dito sa ilalim tapos magbe-breakdown siya dyan. So pwede niya ngang i-revisit yung 6,000 price area. So, medyo malayo sa major support niya, around 5.6 to 5.8. Pero nagkakaroon ng price interaction sa 6K kasi syempre, psych support yan eh. So, a few times na hindi bumababa yung price ng 6K, no? Around February and April. So, tingnan natin kung i-form niya yung descending triangle or next week ba matatry niyang makalabas sa consolidation na to. So, punta tayo sa unang stock na i-review natin. So, that's BPI. So, sa BPI, meron na ditong importanteng mga levels na nakaplot. So, I already reviewed this before and nakikita nyo naman yung August 8 na vertical line. So, ibig sabihin, yan yung last time na na-review ko siya, no? So, if you want to look at the video, yan yung previous na day kung saan na-review ko siya, no? So, August 8. So, pwede nyong tingnan sa homepage ng channel kung ano yung napag-usapan natin dyan sa BPI during that day or kung weekend after that day, no? Or even if Sunday siya. So, August 8, meron ditong arrow. So, alam nyo naman, kapag naglalagay ako ng arrow, that's indicating towards a particular level. So, in this case, meron tayong upper part ng trend line niya because BPI has been moving in a downward channel since the first week of June, no? So, ibig sabihin, 2 buwan at kalahati na siyang pababa. And na-mention ko doon na whenever stocks move in a downward channel, kailangan niya makalagpas doon sa trend line para somehow manigate yung move na yun, no? And kailangan niyang ma-reach yung mga key levels niya para at least mabuhayan yung stock or mag-change yung trend niya into an uptrend. Ang problema dito sa BPI, simula nung August 8, nagkaroon ng malakas na selling, no? Tapos ni-revisit niya tong S1. So, ito kasi yung support area natin dyan kasi may support sa July 16 to 17 sa bottom part ng trend line. Tapos, may support pa sa July 31. So, kung tutuusin, nagmumukha siyang double bottom support, no? Kaso, ang nangyari, nagkaroon siya ng spike dito ng August 14, pero mukhang napigilan din ng MA20. So, hirap na hirap talaga siyang mag-uptrend at lumabas ng trend line, eh. Kasi, nag-spike na siya with good volume on the previous day, pero walang nangyari. Tapos nag-breakdown pa siya ng S1
And nag-support yung S2. So, kita naman natin yan. And ganun din nung August 18, no? So, nag-support yung S2. Kaso mukhang hirap talaga siya. So, ayun, from August 8, hindi niya nalagpasan yung downward channel. So, kita nyo, no? For the past 12 days. So, nearly 2 weeks na span, pababa talaga yung galaw. Tapos, nagmo-move lang siya sa space ng downward channel niya. So, ibig sabihin nito, since na-confirm natin yung breakdown sa S1, and then, na-confirm din natin yung breakdown sa S2, and ayan nga, no? Nagre-resist na siya. So, yung S1 at S2 na yan, ida-downgrade natin yan. Tapos, syempre, gagawin na natin yung resistance. So, ibig sabihin, yung level na around 117.95 gagawin ko na tong R1, no? Tapos, yung level sa 115.97 or 116, i-consider ko na rin to as R1, no? So, yung space nila na gitna. Kasi medyo malapit na lang din eh. So, previously kasi, yung indicator ng support dito sa S2, itong double bottom support niya. And sa ngayon, nakikita ko na since nagkaroon ng price interaction sa gitna nilang dalawa, it's possible na ito na yung main resistance niya, no? Yung gitnang yan. So, ibig sabihin, yung mga iba nating resistances dito, syempre, babaguhin na natin yan. So, ito na yung magiging R2, tapos ito na yung magiging R3, tapos ito malayo na, no? Pero R4 na lang natin since na-plot na natin siya. So, tingnan natin yung mga next na support ng BPI. So, syempre, tingin tayo towards the left. So, clearly, no, very obvious, meron tayong swing low dito. So, 108.40. So, ito siya, no? So, 108.40, ito siya. Ito na yung ating S1. So, again, hindi ko naman sinasabi na since may S1 tayo dito, tas downward channel yung BPI, ito na agad yung pupuntahan niyang price, no? Syempre, never naman natin mapipredict kung magkakaroon ng magandang sentiment this coming week. Di natin alam, baka lumagpa siya sa R1, no? Pero since ito yung pinapakita niya sa atin na downward channel move, tapos sinusunod niya yung bias natin na napipigilan talaga ng upper part ng trend line, then mataas yung chance na ito yung hahanapan niya na support kasi ito yung major support price area niya eh. So, at least somehow na-anticipate natin na dito siya makakahanap ng support. So, for the S2, medyo malalim na rin, no? So, nakakita kasi ako dito ng consolidation and possibly resistance to before and then nagkaroon ng pullback sa support. So, ibig sabihin somewhere around this level yung S2 natin, no? So, mukhang very strong support area nga ito. Kaso lang medyo malalim pa kasi from these levels, no, it's still a nearly 5% drop to 7% drop, 6.85 yan. So, posible pa yan. And kung extend natin yung channel, mukhang umaabot nga talaga doon sa S2, no? So, tingnan natin kung kaya bang lagpasan ng BPI yung R1 niya para manegate yung downward channel move at hindi na siya dumiretso sa S1, S2, no? So, lalagyan ko na ng vertical line dito sa August 20 na candle, which means na-review ko siya ng either August 20 ng gabi or the following day, no? Since holiday ngayon. So, reference lang natin yan. So, next up, JFC. So, ito, JFC. Meron din tayong key levels and kailan ko to huling na-review? August 8. So, ano yung nakikita nyo ditong galaw ng JFC, no? Based sa key levels na drenowing natin. So, matagal na kayong nanonood ng channel. I think, memorize nyo na or somehow, kaya nyo nang mag-analyze independently ng galaw ng stock. And very important tong chart ng JFC kasi kakadescribe ko lang ng galaw nito sa BPI na stock, no? So, yung chart before this one. So, ano ba yung ginagawa ng JFC? Parehas sila ng BPI na downward channel, yung move. Tapos, yung JFC, ganun din. Nahihirapan din siyang makalabas dun sa upper part ng trend line niya. And yung last time na nireview natin, August 8, nagso-support siya dito sa area na to, no? Sa 216. And nag-breakdown siya. So, since nag-breakdown siya, tapos confirmed, no? Pwede na nating i-consider as R1 agad yung previous base na yon. And kung mapapansin nyo nga dito, nung August 12, nag-resist pa nga siya eh, 'di ba? Umabot siya ng high na 216.20 pero nag-close siya ng 215. So nahihirapan siyang mag-close. So ano ba yung bias natin sa galaw ng JFC nun? Since meron siyang downward move sa trend line niya, so ina-anticipate natin na ang pupuntahan niyang area is yung support, 'di ba? Unless may pumasok na malakas na buying pressure, maganda yung sentiment para i-change yung perspective natin or yung pag-anticipate natin kung saan pupunta yung stock. And ano yung nangyari dito sa JFC? Sabi ko nga, pag nakalagpas siya sa upper part ng trend line, yun yung makakatulong sa stock para magka-early signs of bullishness, no? Para i-propel yung stock further. So, dito sa JFC, nalagpasan niya yung R1, nag-close siya above nung August 14. Pero kung mapapansin nyo, napigilan pa rin ang upper part ng trend line ng 2 days. Kaso, ang lakas talaga nung nangyari this week. So, tumaas siya, tapos nag-close siya above MA20, MA50. Tapos, nung Tuesday, nag-resist sa R2. And then, kahapon, nag-close na siya above ng R2. So, ito nga, no, nakita niyo yung mga arrows na direction. So, yun yung importanteng gawin sana ng JFC. Kaso, medyo na-delay, no? Kasi, kung dito sana nangyari yung breakout na yon,
nung July 14 and 15. So, nag-breakout na sana siya dito sa key level niya sa 245, no? Kung ginawa niya tong rally na to ng mas maaga. Kasi ginawa niya yung rally na yan and maganda. It's a early sign of bullishness kasi pwede na siyang mag-transition into a short-term uptrend. Kaso makapal talaga yung resistance dito sa 245 eh. So, dapat ang gawin nitong JFC para sa akin is mag-consolidate na lang siya dito, no? Kahit matagal, okay lang yan. Para mag-create siya ng new base before niya i-try i-test na mag-breakout dito sa resistance niya. So, ito kasi pwede na natin makonsider as R3 to before siya nagkaroon ng breakout. So, ayusin na natin yung levels niya, no? So, yung recent resistance kung saan siya nag-breakout is this level. So, itong R2. So, ang gagawin natin, itataas ko na tong S1, no? Dito sa area na yan kasi magiging na siyang S1 dapat eh. So, tatanggalin na natin tong R2. And then, since previous resistance dito sa price na to, yung R1, yan yung gagawin nating S2 syempre. And previous support din naman yan. Tapos yung R1, itataas na natin dito sa area na to. And then, itataas na rin natin tong S3 kasi ito yung S1 natin eh. So, nagets nyo kung anong ginawa natin. Yung mga previous resistances, kinonsider na natin as support. That's why tinaas natin yung mga levels. So, resistance kasi yung S1 at S2 before, nalagpasan niya na. So, syempre, magiging support. And ito kasi yung S1 natin, 'di ba? At somewhere around yung S2. So, syempre, ayun yung magiging S4, S5 dyan. Pero itataas na lang natin, no? Kasi sa tingin ko, maliit na lang yung chance na i-revisit pa niya yung S3 pababa. So, in the future, syempre, i-re-evaluate ulit natin yung mga importanteng support areas ng JFC. Pero ngayon, ayan yung kanyang key levels, no? In terms of support. Tapos, pagdating naman sa R2, so, kita nyo naman ilang beses nagsusupport around this area. So, syempre, gagawin nating R2 yan. And ultimately, yung point A ng trend line niya dito. So, yan ang gagawin nating R3. So, ayan na yung key levels natin sa JFC, no? So, tingnan natin the coming days or weeks kung kaya ba niyang mag-consolidate at kaya ba niyang i-test yung R1 resistance. So, punta na tayo sa next stock, CNPF. So, I think I reviewed this stock before. Hindi ko lang alam kung bakit walang horizontal lines. So, reset. Pero I think matagal na, no? So, gawan na lang ulit natin ng bagong key levels. So, sa ngayon, yung CNPF may malakas na selling kahapon. And mukhang gusto niyang i-revisit, no? Yung previous swing low niya sa area na to. So, that's 3160. So, yan yung gagawin natin na S1, of course. So, kayang-kayang abutin kahit bukas or next week, no? Pag lumakas yung selling kasi 3% drop lang. So, sunod ba ng S1? Ano yung next na support? So, this area. So, kita nyo naman, no? Several instances nagkaroon ng support dyan. Ito yung nakapigil ng price. So, syempre, gagawin natin yung S2. So, kaya pala naging support yung S1 before kasi meron ng support dyan talaga. So, ito siya, no? So, ibig sabihin, double bottom support pala to. So, magandang support talaga tong S1 na to ngayon, no? So, ang tanong, ano yung next na resistance ng CNPF. So, meron tayong previous consolidation dito. So, syempre, resistance yan. So, tingnan pa natin dito sa recent move niya kung pwede nating makonsider to as R1 ba or R2. So, meron tayong possible ginagawa na consolidation ng CNPF around this area. So, pwede nating i-consider to as R1, yung range niya na to kahit maliit pa. So, ibig sabihin R2 pala tong area na to. So, for CNPF, kung lumakas pa yung selling, then most likely revisit S1. And hindi maganda pag nag-breakdown siya dito sa S1 kasi ito dapat yung strong support niya eh. Kasi double bottom support yan. So pag nag-breakdown siya dyan, pwedeng malakas yung selling no towards S2. So ang possible na mangyari for CNPF, it's either dito na lang siya mag-consolidate, no? Para hindi na siya mag-touch dito sa S1 support. So, pag dito siya nag-consolidate tapos never na siyang bumaba ng S1, signal yun na malakas yung buying pressure or may interest talaga. Kasi aggressive yung buyers, hindi nila pinapaabot sa support yung price. Or pwede din mangyari, mag-create to ng descending triangle, no? So, yung price mag-move around this area. Tapos, i-respect niya yung S1 na support. So, those are the possible movements ng CNPF. Problema lang dito sa CNPF, mukhang ang dami niya ng resistance, no? So, sa R1 at R2 pa lang, dalawa na yon, tapos makapal agad na resistance. Tapos, pag tumagal yung consolidation, nahabol yung price ng MA20 dyan. Tapos, ganun din yung price ng MA50 and MA100, no? Pwede niyang habulin dyan pag tumagal yung consolidation. So, in order to negate yung nangyaring selling for the past few weeks, kailangan nitong makapunta agad sa R2 na price area. Pero mukhang malabo, no? Kasi ang lakas ng selling eh. Talagang wala siyang nangyaring price rally after first week of July. So, dito siya nag-breakdown sa consolidation niya, no? Pag breakdown niya nung July 11, ever na siyang nakabalik sa taas. So, nag-consolidation lang ulit na maliit. So, that explains itong
yung R2 natin na resistance kasi ayan yung base nung consolidation niya after the breakdown. Pero never na siyang nagka-price rally, no? So from the support area, yung pinakamataas niya lang is 3 to 4% na gain pero wala siya nung magandang galaw. So tingnan natin kung anong gagawin ng CNPF soon. So lagyan lang ulit natin ng mark para i-identify natin na August 20 or August 21 yung last na review natin dyan. So next stock for review, MREIT. So MREIT, last review ng stock na to is around August 13. And kita nyo naman yung mga key levels natin dyan, S1, S2. And meron tayong box. So it signifies na either mag-consolidate lang yung MREIT or mag-test siya sa kanyang R1. So ayun nga yung nangyari, no, kahapon. Sobrang baba ng volume for this past trading week. Kita nyo naman, hindi siya nag-above average na volume. Tapos, nag-try siya mag-breakout kahapon. Yung resistance natin around 1464. Ang inabot niya lang na price is 14.66. So, one tick lang above the resistance, tas nabentahan agad. So, that means medyo mababa talaga, no, yung buying pressure. So, walang volume eh. Tapos, merong scheduled dividends to. So, 1.72% by August 27. So, kung dito lang siya sa levels na yan at magbe-breakdown or magkakaroon ng bentahan sa 1.27 na area, so, sasakto lang ulit siya sa MA20. So, baka ulitin niya lang yung ginagawa niyang move na nagsusupport yung MA20, no? Which is good. Kasi, ibig sabihin, may buying pressure siya kahit papano para i-maintain yung short-term uptrend niya. So, kung ganito yung mangyayari, then it's a possibility na i-retest niya ulit yung resistance sa R1. Pero, kung wala ngang volume, kung walang enough buying volume or buying pressure, then baka mahirapan talaga siya mag-breakout, no? So, kung mapapansin nyo dito sa galaw ng MREIT before, nakapag-breakout siya sa 14 price area, pero ang baba din ng volume kaya tumatagal siya. So, hindi tuloy-tuloy, no? And compared sa buying tapos selling candles, malakas talaga yung selling. Kasi every time selling yung nangyayari, lumalakas talaga yung volume, no? So, above average volume pag selling. So, dapat ma-counteract na yan. Dapat ma-negate niya yung selling. Mag-breakout ng may volume para masabi natin na magiging maganda yung follow-through kasi maraming buyers na interested. So, since nasa consolidation pa rin yung MREIT at sinusunod pa rin naman niya yung bias natin, wala tayong kailangan baguhin sa levels niya. So, para sa akin, ito pa rin yung important areas or levels niya, no? Siguro magbabago lang tayo ng S1 pag nagtagal yung consolidation dito. So, pwede kasi mag-create siya ng consolidation dyan. So, ito na yung i-identify natin as S1. Pero since wala pang matagal na consolidation kasi ito yung initial retest ng resistance, then hindi ko pa to pwedeng i-consider as support. So, ito pa rin tayo. Yung S1 at S2 yung structure, but yung MA20, yung pinakamalapit niyang moving support. So, tingnan natin kung kakayanin ba ng MREIT na mag-breakout in the coming days, no? So, ilalagay ko na dito yung vertical line. So, August 20, yung last review. So, puntahan natin, RRHI. So, RRHI, hindi ko na masyadong i-explain kung bakit andyan yung mga key levels at ano yung galaw ng RRHI. So, nakita nyo man August 5, yung recent review. So, pwede ngayon pumunta sa channel and watch August 5 para maintindihan yung naging galaw ng RRHI, no? So, meron tayong support sa S1 around this area kasi nag-create yung RRHI ng very small consolidation relative sa main consolidation niya, no? Which explains this very large box since November last year. So, mag-iisang taon na nga siyang nasa malaking consolidation. So, ngayon, nag-breakdown siya sa S1. So, that means yung S1 natin, i-downgrade na natin to, no? At gagawin na natin siyang R1 syempre. Since resistance na siya eh. Tapos yung mga levels natin dito, syempre, magiging R2, R3, tapos R4. And ito, yung support na pwede niyang puntahan in the coming days kung malakas pa ulit yung selling, syempre S1 na yan. And ang possible S2 natin, so itong area na to, S2 kasi may swing low dito eh. So ano yung main lesson para dito sa RRHI? So kung usapang investor lang or usapang for dividends, maintindihan ko yung reason na bibili ka regardless kung nasa consolidation yung stock or nasa baba yung MAs or kung oversold levels ba siya or anything that signifies weakness. Kapag investor ka or after ka sa dividends, madalas nagiging reasons yun ng iba para bumili ng stock eh. Kasi that means yung stock is nasa buy below levels pa nila, 'di ba? And sino ba yung hindi gusto bumili ng mura kung yun ang objective mo, 'di ba? So there are fundamental traders there or investors na gusto talaga nila pag bumababa yung stock kasi mas marami silang mabibili ng shares or mas maganda yung nagiging average entry price nila relative sa valuation nila ng stock. Pero pagdating kasi sa trading na perspective, no, sa mga gumagamit ng technical analysis,
Yun kasi yung mahirap pag pumapasok ka sa consolidation na wala kang clear sell signal. Kasi it's always better to enter yung mga stocks na meron ng upward move kasi gaya nga ng sabi natin sa technical analysis, when a stock is in a particular trend, mataas yung chance na ifa-follow niya lang or magsistay siya sa trend na yon until mag-change yung sentiment ng stock at magkaroon ng bentahan. No? So, ibig sabihin, when a stock is in a consolidation, mataas ang chance na magko-consolidate lang siya or magkakaroon ng breakdown, which in this case nangyari nga sa RRHI. So hindi ko sinasabing pangit pumasok sa consolidation, pero kapag nagkaroon ng breakdown or na-hit yung cut loss levels mo, so dapat i-respect mo yun kasi ang ending, pwede kang maipit dun sa downward na move or maipit ka pa sa matagal na consolidation, di ba? So isipin mo dito sa RRHI, kunwari inaabangan mo yung breakout ng R2. Kasi sabi mo pag nag-breakout sa R2, meron ka ng 5% gain pag umabot siya ng R4. Tapos pag nag-breakout pa ang ganda ng average entry price mo, no? So kung bumili ka dyan, tapos bumaba na yung stock, down ka na ng 5%, no? Hindi mo iniisip, okay lang, nasa consolidation naman, kahit matagal yung stock. Nag-breakdown pa ulit. So down ka na ng nearly 8%. So, kung magkakaroon pa ng matagal na consolidation dito sa RRHI, kasi syempre resistance na yan, tapos ito yung S1. So, pwede siyang tumagal dito. Then, down ka na ng 8%, tapos tenga pa yung allocation. So, you're missing opportunity sa ibang stocks, no? So, opportunity cost. So that's why ako, no, most of the time sa mga trades ko talagang mas preferred ko na uptrending yung mga ititrade na stocks. So, pagdating sa mga pababa na stock and nagko-consolidate, so unless there's a play or fundamental play that I'd like to ride on or masakyan, no, yung uptrend na yon na possible, hindi ko inahawakan ng matagal yung mga consolidation or mga downtrending stocks. So, dito sa RRHI, kung magiging malakas na support itong S1 since double bottom support naman yan, pwede siyang magkaroon ng consolidation na lang, no? So, between S1 and R1. Pero, ayun nga, gaya ng sabi ko sa previous video, magiging maganda yung galaw ng RRHI pag nakapag-breakout siya sa R4. And ang dapat abangan dito is pag nag-breakout siya dito, no, sa R2 tapos R3 niya. Kasi possible sign na gusto niya nang mag-test sa R4. Pag nag-breakdown yan, most likely pupunta sa S2. So, lipat ko lang ulit yung vertical line natin, no? So, next up, SSI. So, I think I haven't reviewed this stock ng matagal na. So, bigger picture outlook lang muna. So, yung SSI was actually in a consolidation, no, nung April. So, eto siya. Tapos, triple bottom pala to, yung support niya around this area. Tapos, nag-breakdown itong August 13, tapos medyo malakas yung bentahan na nangyari, no. So, kung ipa-plot ko yung range and then yung bottom part ng range niya, tapos ipa-plot ko yung breakdown dito, yung minimum target niya sa breakdown around 2.48. So, tingnan natin kung may support area sa 2.48. So, not very obvious, no. May previous support siya around this area before, pero hindi eksakto somewhere sa 2.48. Kasi kung tatanungin ako dito, ang next na support ng SSI around 2.16 na eh. So, itong level na to. So, yan yung very obvious, no. So, ito kasi mahirap ma-consider as support yan kasi walang consolidation or walang clear na swing low eh, no? So, ibig sabihin for SSI, yung potential target niya after this breakdown is 2.48 supposedly. Kung i-base lang natin sa target niya na pupuntahan, no? Since ayan yung breakdown. Pero kung magkukonsider ako ng S1 na support, so posibleng ito na yun, yung 259. Tapos 216 yung ating S2. So, if we're going to base lang yung support sa structural levels niya, so ayan yung S1 at S2. Pero since meron siyang create na chart pattern, pwede nating masabi na at a minimum, ito yung pwedeng puntahan ng price. Depende sa magiging lakas ng selling pressure, no? So, around 2.47 yan. So, possible strike support at 250. Pero hindi ko yan i-consider as a major support kasi pwedeng minor support lang yung mangyari dyan since chart pattern breakdown siya. So, syempre, since nag-breakdown na siya sa area na to, then I'll consider this as R1 na kasi previous support yan eh. So, meron tayong confluence sa strike resistance sa 3. So, tatanggal na natin tong mga arrows na to. So, ano yung possible R2? So, bukod dun sa malaking consolidation niya, meron siyang small consolidation dito. So, ito, no? Meron diyang dalawang resistance sa area na yan. So, 3.21. So, yan yung R2. And, syempre, yung upper part ng range. So, nasa 350 yan. Yan yung R3 natin.
So for SSI, pag lumakas pa yung selling nito, then it's a possibility na i-revisit niya nga yung S2 support. Pero kailangan natin abangan itong 2.47 na price area kasi ayan yung breakdown na pattern niya eh. So possibility magkaroon siya ng price interaction dito pag may sumalo na mga traders na gustong makasalo ng bounce. Pero ako personally, hindi ko pinapasok yung mga ganitong galaw na pababa tas wala masyadong volume. Kasi ibig sabihin, ikaw lang yung sasalo dyan or iilan lang kayo, no? So maganda, syempre, gusto mo may kasabay ka na pumapasok sa stock. Kasi that means magkakaroon ng magandang buying pressure, no? Kung maraming pumapasok sa stock. So for SSI, syempre gusto natin na mag-support yung 2.47 level, no? Na i-respect niya yung breakdown ng pattern. Pero kung magiging strict lang tayo about it, then most likely S2 yung next structure support niya. So biglaan na lang nag-increase yung volume nito for the past few days. So nung nag-breakdown ng August 13, biglang tumaas yung mga volume niya. So relatively tahimik siya nung around July nung nag-create siya ng conso. So, ang nangyari din pala dito sa SSI is actually a failed descending triangle, no? So, ito siya. So, for the first week, second week, August pala crucial, no? Na naka-breakout sana siya dito sa 3.21. Kasi kung nakapag-breakout siya dyan, that means breakout na siya sa descending triangle, breakout na siya sa lahat ng MAs, breakout na siya sa R2, and potential na mag-test sana siya sa R3, no? Para makalabas siya sa consolidation na yun. Pero, unfortunately, hindi nangyari. So, not a very good look now for SSI since may increase ng volume pero selling. So mukhang matagal-tagal to before niya i-test yung R1 at R2 unless may kung anong sentiment na lumabas dyan para bawiin yung stock at makabalik siya above 3 pesos. So tingnan lang natin in the coming weeks kung ano yung gagawin ng SSI. So lagay tayo ng line. So, next up, Mrs. G. So, Metro Retail. I think hindi ko pa to na-cover. So, kaya walang levels to kasi parang hindi ko pa to napag-usapan ever, sa stock chart analysis. So, very liquid yung stock and tanda ako sobrang bugbog nito ever since. So, isipin nyo, hindi pa nagpa-pandemic. Around 2017 pa lang, 2016. Pababa na talaga yung movement ng stock. And yung last na bentahan na nangyari is nung 2020 pa. Tumaas siya ng around 68%, nearly 70%. Tapos nasa isa siyang sobrang laking consolidation. So, ito. So, 116 yung prices and yung pandemic lows niya around 1.15. So, ibig sabihin, ni-revisit niya yung lows niya nung pandemic, So, isa lang ibig sabihin niya, never na siyang nakabawi after nung pandemic. So, Mrs. G, if you all know, is the company, under dyan yung Gaisano na group. So, ibig sabihin, mahina talaga yung naging recovery or galawan nila after ng pandemic and during the pandemic, So, kung lalakihan natin, ayan, kitang-kita. Very important levels, itong around 1.16. Pero kung titingnan talaga natin ngayon, yung key levels talaga niya, so meron tayong consolidation around this area, Very small consolidation. So, 1.10 yan. And meron kasi siyang support dito sa 1.09. So, kaya siya nag-support dyan recently kasi meron tayong support. So, S1 yan. So, ang tanong, pag nag-breakdown siya sa S1, ano yung next support? Siyempre, titingnan natin towards the left. And mukhang wala na. So, all-time low pala niya, yung 1.09 na price area. So, ibig sabihin, pag nagkaroon pa ng breakdown sa S1, then piso yung next na support kasi S2. So, tingnan lang natin ng onte yung mga earnings nito, So, for 2Q, nag-increase ng 165%. 1Q, negative 73%. So, annual, negative 1.39%. Negative 11, so negative 34, negative 16, negative 32. So, isipin nyo, 2024 na, yung income nila or yung net income nila negative compared sa previous na years. So, ibig sabihin, nagkaroon talaga ng major effect sa kanila, sa business nila. Yung nangyaring pandemic, tas hirap silang makabawi. So, nagkalugi-lugi siguro. So, most likely, maraming nag-close na mga stores. Tapos, hindi enough yung sales or yung income ng mga natitira nilang stores para tapatan yung output nila dati. Which makes sense, syempre, kung mas onti yung stores nila, then definitely decrease in revenue and decrease in net income yun. So, nakikita nyo naman sa chart, nagre-reflect na iniiwasan talaga siya for the most part. So, kung babasayan naman natin yung around 2024 na moves niya, pwede nating masabi na meron siyang ginagawang descending triangle. So, ito yung upper part ng trend line. Tapos, ito nga yung support niya, itong area na to. So, you can either consider that as a descending triangle or falling wedge. So, whether it's a falling wedge or descending triangle, same din naman siya na bearish pattern. And same sila ng objective, which is dapat malagpasan niya yung upper part ng trend line. So, I think it will take
sentiment that's really good para mapa-breakout tong Mrs. G sa upper part ng trend line niya and sa consolidation area na to, no? And itong recent earnings niya nag-increase ng 165%. So is that enough to propel the stock higher? So of course, that's up for the market to decide kung papasukin ba to ng mga market players, no, para pataasin. So ngayon S1, S2 andyan na. So for the R1 of this stock, syempre yung upper part ng mini consolidation niya. So yung 1.21 yung R1 natin. And syempre we're going to consider the point B ng upper part ng trend line niya as the R2. So, kita naman very obvious yan na swing high niya yan eh. So, R2. So, ibig sabihin, magandang gawin nito ng Mrs. G is either mag-breakout na siya soon, pero sobrang lakas na buying pressure nga yung kailangan kasi ang dami niyang resistance na tatapatan eh. So, andito nakaabang yung MA100 agad, tapos yung R1. Pag breakout niya dyan, may upper part agad ng trend line na nakaabang. So for this stock, if it makes a breakout sa R1 and sa upper part ng trend line, so pwede tayong maging slightly bullish dyan, no? Kung hindi na siya bumalik sa loob ng space na to. Pero para sa akin, yung maganda talagang galaw ng stock na to, dapat mag-breakout siya sa R2 eh. So, pag nag-breakout siya sa R2, it's a possibility na uptrend na yon sa short term and medium term. And pag nagkaroon pa siya ng magandang buying pressure, kung kaya niyang i-continue yung momentum na yon, then sa kanya pwedeng i-test, no, yung R3. Kasi ito yung point A ng trend line niya eh. So, R3 yan. But of course, no, only time can tell kung kaya bang gawin ng Mrs. G yan at kung enough ba yung magiging buying pressure para malagpasan niya yung mga resistances niya na yan ng madali lang, no? So, definitely, dapat hindi na siya mag-breakout sa bottom part ng trend line niya at sa S1 kasi medyo malalim yung S2 tapos all-time low na naman yung stock. So, ibig sabihin, sobrang negative nun pag nangyari. So, tingnan natin in the coming days or even weeks kung kaya niyang gawin yung moves na magpapa-bullish sa kanya at magpapa-reverse ng trend na ginagawa niya, no? So, lagay natin dito yung line sa August 20. So, next up, FCG. So, FCG, last review around August 8 and meron tayong key levels and nakikita nyo naman yung mga arrows. So, that only means one thing. In order for it to reverse yung trend niya or negate the downward channel move, kailangan niyang makalagpas sa trend lines na yan. So, ito na sana yung maayos na time na makapag-breakout siya dyan. Kasi pag nag-breakout siya dyan, above na siya sa lahat ng MAs eh. So, ngayon, medyo may problema na pagdating sa run-up niya. Kasi, kung mag-move higher tong stock na to, hindi na lang yung R1 tsaka yung upper part ng trend line yung pipigil sa kanya. Kasi nakaabang na kaagad, no? Yung MA20, yung MA50, and then eventually yung MA100. So, kung ginawa niya sana at a very earlier time period, no? Kung nagawa niya sana yun, no, after nung analysis natin ng August 8, then medyo bullish pa. So ngayon medyo mahirap na kahit mag-run up, no? Kung hindi enough yung buying pressure, hindi niya kayang lagpasan yan. So yung mga support natin before was S1 kasi may triple bottom or double bottom. Tapos nag-breakdown siya doon tapos ngayon nagre-resist na siya. And it even revisited yung S2 na support. So ayan, saktong-sakto sa 0.62. And yung S2 support na yan is because of this previous support, no? So, ibig sabihin, double bottom nga talaga. So, pinuntahan niya yung na-plot natin na support sa S2. So, nag-breakdown na siya sa S1, nag-support na yung S2, and hindi siya makataas ng S1. So, anong mangyari sa S1? So, syempre, magiging na yung R1, di ba? So, downgraded. Since role reversal na at hindi siya nag-support, gagawin natin siyang R1. And yung mga ibang resistances, babaguhin na natin. So, R2 na to, and R3. So, intact pa rin yung downward channel natin and syempre, intact pa rin yung upward channel. So, possibility pa rin yan na sundin niya yung downward channel move niya. So, yung S2 downgraded din, syempre magiging S1. So, ano ba yung next support after ng S1? So, pwede nating i-consider to as a support din, yung 0.59 na area. So, S2. Tapos, meron agad dito na one tick away lang naman. So, 0.58. So, pwede natin i-consider pala as S2 yung 0.58 and 0.59 na range niya, which coincides again with a downward channel move. So, kung maghihina pa tong FCG, no, pwedeng mag-consolidate siya dito ng matagal, tapos breakdown towards the S2. So, wag naman sana, no, kasi malalim pa yun na drop at these levels. So, may 10% drop pa yun. So, ang dapat gawin pala ng FCG, mag-consolidate above S1, tapos saka siya mag-breakout dito. Kasi by that time, pwedeng above na siya sa lahat ng MAs, no? Kasi hahabol yung MAs sa consolidation. Pero sobrang tagal niyan. So, weeks ang
aabutin or possibly months, no, na makahabol yung MA na nagbi-build up ng accumulation sa area na to. So, syempre, yung optimistic scenario, dapat mag-breakout na siya dyan. Mag-breakout siya sa R2 para maging bullish tayo. Pero kung hindi niya gagawin yon, which is unlikely nga, since wala namang volume, di natin mape-predict yung sentiment kung kailan papasok, then most likely magko-consolidate lang between S1 and R1 or above R1 pero sa loob pa rin ng range. So somewhere around this area. So ayun yung medyo okay na gawin ng FCG, no? Kung hindi niya kayang lagpasan ng ilang araw lang yung mga importanteng resistance niya. So ano ba yung recent nito na earnings? Naglabasan na lahat ng mga reports. Siya wala pa. So 3Q nag-negative 1.89. Tapos wala pa siyang 4Q and annual, no? So yung 4Q kasi madalas pinapasok na rin sa annual report. So wala pa siyang annual. Tapos wala pa siyang 1Q ng 2025. Wala pang 2Q ng 2025. So may delay ba na nangyayari? So possible negative sentiment na hindi sila maayos makapag-submit ng report. So hindi alam namang investors or traders kung ano yung nangyayari sa stock. So baka kaya na-discourage na magpasok ng malaking volume kasi hindi nga alam kung anong nangyayari sa income, no? So bakit naman ganun? Kung investor ka, gugustuhin mo ba na mag-invest sa isang company na hindi pinapakita yung numbers nila, yung revenues, yung reports nila ng mag-iisang taon na? Kasi magti 3Q na tayo na 2025, yung huli nilang report 3Q 2024 pa eh. So ayan, nakita nyo 3Q 2024 tas yung announcement date dito May 15, 2025. So delayed sila ng lagpas 6 na buwan, no? So tingnan natin. Baka pag naglabas sila ng report tapos na-exceed yung expectations ng investors or ng traders yung lalabas dapat sa report. Kumbaga, report nila yung makakapagpagulat para mag-increase ng buying pressure. Pero pag nilabas siguro yung report tapos hindi maganda yung lumabas, kung negative income man yan or nag-show ng signs ng mabagal na growth, then you won't expect na tumaas pa yung FCG, no? Baka mag-consolidate nga lang talaga tas bumaba. So, ilalagay natin dito ngayon sa August 20 para updated. So, next up, Plus. So, sa Plus, ano yung last time dito na napag-usapan? August 14. So, yung main chart pattern talaga ng Plus is itong malaki niyang symmetrical triangle and nag-create siya ng smaller symmetrical triangle around this area. So, the following day, no, after nung review natin, itong August 15, respect niya nga yung bottom part ng trend line. So, ito yung support kasi niya before and nag-create siya ng support dito, no? So, basically, double bottom sa trend line niya. And ano yung na-mention ko dito sa Plus? Most likely, in the coming days, ang gagalawan niyang space is this triangle. So, ayun nga yung ginawa niya for 4 trading days after that. And nag-resist nga, no? Yung upper part ng trend line ng triangle. So, ginaya niya lang yung move dito, no? Nahirapan talaga siyang mag-close above 30. And I remember mentioning na mukhang mahirapan nga siyang abutin itong 33.85 na price area. So, major resistance niya to eh. So, ay nagkabentahan, pero nagsusupport yung MA20, no? So, kung malakas-lakas pa tong Plus, maganda niyang gawin, makalagpas na siya dito sa small part ng trend line na to and dito naman siya mag-ipon ng lakas, no? Before niya i-try i-test yung R1. Pero kung selling yung mangyayari, then pwedeng i-revisit niya ulit yung bottom part ng trend line niya. So, hindi ibig sabihin nun na pag na-revisit niya to, gagawin niya ulit yung move, diba? Kasi kung mapapansin niyo yung pattern, every time i-revisit niya yung bottom part ng trend line, tumataas. Pero lumiliit yung upside. So, halimbawa dito, the first time na tinapik niya yung trend line, so this created the point A of the bottom part of the trend line. Tumaas siya ng 190%, no? From low to peak. Tapos dito sa point B, from low to peak, naging 87. Tapos dito sa low na to, up to the peak, 39 or 40% na lang, no? So, basically, more than half, no? Yung nasa slash dun sa percentage increase or spike. So, that represents uncertainty. Kasi nagkakaroon siya ng buying, so that's why it's creating a higher low, no, compared sa previous areas niya. But also, it's creating a lower high as time progresses. So, ibig sabihin, lumalakas din yung selling. Kasi kung sobrang lakas talaga ng buying at onti yung selling, di dapat natatapatan niya yung prices na to. Pero hindi nangyayari. Every time na abot niya yung higher prices, nagkakaroon ng bentahan. So, very uncertain market conditions. I think sa ngayon, playground talaga to ng mga traders, institutional investors. Siyempre, ang laki ng volume, di ba? Last time nga, hindi siya bumababa ng 200M yung trade value every day simula nung uminit yung news, no? So, siyempre, ang daming mga institutional fund managers dyan, mga investment firms na lalaroin tong stock na to since andyan yung liquidity and kayang i-accommodate yung size nila. So, ngayon, kung susundan lang natin yung pattern na ginagawa niya, di ba? Yung last na move na ginawa niya from its low, nag-increase siya ng
38%. So kung ika-cut natin yan in half, so that means 20% and below, i-assume natin na mag-support ulit tong range niya na to. Pag tinaas natin yung 20%, so ito yung 20%, mukhang magre-resist lang din siya above ng upper part ng trend line. Kung optimistic scenario, di ba? Kung tataas ulit yung stock after niya mag-hit sa bottom part ng trend line. Pero syempre, kung malakas yung selling pressure, kasi wala namang kasiguruduhan, hindi ko sinasabi na susundin niya yung pattern na yan na pag tumama dito, mag-i-increase siya ng 20%, no? So, that's not how it works. Pwedeng pagtapak niya dito sa trend line na to, mag-decide na hindi na ganun yung galaw niya tapos mag-drop siya towards the S1 support. So, ibig sabihin, magbe-breakdown siya sa channel niya, no? So, if magbe-breakdown siya dito, then that's still a 26% drop. So, kung magkakaroon ng masama na news, negative sentiment, no? Pwedeng mapa-breakdown siya dyan sa channel niya. And another thing you have to watch out for, kung magkaroon ng play sa ibang stock, so mag-decide yung mga ibang traders na gusto na nilang bitawan yung plus holdings nila kasi ililipat nila sa isang play na to na mangyayari. So it will create unnecessary selling pressure sa DG Plus kahit hindi plus yung may negative sentiment, no? Pwedeng gusto lang nilang ilabas yung funds nila dyan kasi gusto nilang ipasok sa isang stock na mas maganda yung play. So kahit walang negative news, pwedeng magkaroon ng selling pressure sa plus. So highly volatile and very sentiment driven at the moment. Syempre wala pang katapusan sa mga gambling stocks eh. So, ilalagay na natin dito for update na August 2021 yung last na review. So, next stock, that's AEV. So, AEV last review, August 8. And ito yung mga na-plot natin na current levels. And again, nirevisit niya talaga or pinuntahan niya yung mga current levels na yon na na-plot natin. So, from August 8, the closing price was around 29.45 and na-plot natin yung S1. So, bakit natin na-plot yung S1 na support? Lalagyan natin ng horizontal line dito and towards the left. So, ayan, meron tayong mga arrows, no? So, meron kasi ditong support before sa price area na to around 28.20 and meron din tayong support sa 26.70 area. So around first week or second week ng March. So 5 years ago. So pinuntahan niya yung price na S1 sa 28.23. So dito siya nagkaroon ng support. Then nagkaroon ng increase ng price pero napigilan naman ngayon ng R1. So bakit naging resistance yung R1? So very simple, meron tayong previous support and nagkaroon tayo ng double bottom support dito. So basically, na-anticipate natin yung pwedeng gawing move ng AEV based alone lang sa pag-identify ng support and resistances. So, this is why I always emphasize, no, na pagdating sa charts, sa pag-analyze ng charts, sa pag-read ng charts, it's very important that you know yung mga key levels. So, that's why yung mga lines na yan, it doesn't just represent yung support and resistances, but also kung saan pwedeng magkaroon ng pivots sa stock, no? Kung saan siya pwedeng magkaroon ng buying pressure or selling pressure. Kasi nga, ang trabaho ng support is pigilan yung price para bumaba at ang trabaho ng resistance is pigilan yung pagtaas ng price. So, that's what happened dito sa AEV. Yung S1 natin na inaasahan yung pumigil ng price and yung R1 yung pumigil din ng price pataas. And it's currently consolidating because of the strong buying pressure sa S1 and strong selling pressure dito sa R1. So, to further understand supports and resistances, no, you can check yung Stocktionary na episodes ko kasi I covered the basics of support and resistance doon. So you can check out that playlist. So for AEV, it's very simple. Since nasa consolidation siya ngayon, then I'm expecting na magstay siya sa consolidation na to unless sobrang lakas ng buying or selling para makita natin yung move ng AEV. Kung i-check ba niya ulit yung resistance or i-check niya ulit yung support. Kasi pag nag-breakdown pa to sa S1, so i-assume natin na sobrang lakas ng selling na mangyari. Tapos hindi napigilan ng S1, then alam nyo na yan, no? Mataas yung chance na pumunta siya sa S2. Kasi ilang percent drop na lang to from S1 to S2 eh. 5%, diba? So, 2 araw na 2 to 3% drop yung mangyari, pwede niyang abutin yan pag nasa S1. So, syempre, ayaw natin yan kasi mag-52-week low na naman yung stock. And pag lumakas naman yung buying pressure, then pwede niyang revisit, no, yung range niya ulit dito sa R1. And it's also a possibility na nagke-create siya ng symmetrical triangle. So, dito, sa price area na yan, pwedeng dito mag-move yung AEV, no, somewhere around this area before niya i-try i-test kung mag-breakdown ba siya towards the S1 or mag-break out above para puntahan yung R1 natin. Pero medyo mahirap, no, kasi ang dami nang resistance ng AEV eh. Para sa akin, kahit mag-breakout siya dito sa upper part ng trend line, mahirap tong stock na to kasi pag nag-above
siya ng R1, hahabulin din ng MA50 eh. Tapos MA100 yung price, no? Kung malakas yung buying pressure pero hindi sobrang lakas, most likely magko-consolidate lang din siya ulit dito. So matagal na antayan na naman. So magiging bullish lang talaga siguro ako dito sa AEV kung mapapakita niyang sobrang lakas niya. Tapos mag-above siya ng R2 soon. Kasi na-negate yung selling since 3rd week ng July pag nalagpasan niya yung R2. So babalik siya dito sa previous consolidation niya, no? Kaso mukhang mahirap nga kasi walang masyadong malakas na buying pressure na nangyayari. Puro selling talaga. So tingnan natin in the coming days kung kaya bang gawin ng AEV yung bullish niya na galawan, no? So lalagay ko lang ulit dito yung vertical line sa August 20 para alam natin na yun yung updated na chart review. So if you've learned a lot from this video and found value sa video na to, so you can click the link dito sa left side so you can join and be a member of this channel so you can get those additional perks, and you can click dito sa right side ng screen so you can review yung mga previous stock chart analysis natin. So thank you for watching this video.